Ang hangin ng bagong taon sa Hacienda del Silencio ay may dalang pangako. Para kay Laia Soliman, ang pangakong iyon ay nakabalot sa mga bisig ng kanyang asawa, si Dacio del Fuego. Sa gitna ng malawak na bulwagan, sa ilalim ng kumikinang na chandelier, ang mundo niya ay perpekto. Masaya ka ba, mahal ko? Bulong ni Dacio sa kanyang tainga. Habang marahan silang umindayog sa saliw ng isang mabagal na kundiman. Huminga ng malalim si Laia, nilanghap ang pamilyar na amoy ng pabango ni Dacio. Isang mamahaling amoy na para sa kanya ay amoy ng seguridad at pagmamahal. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Dinadama ang bawat tibok ng puso nito na para bang iyon ang musika ng kanyang kaluluwa. Sobra, Dacio. Sobrang saya, sagot niya. At sa kanyang boses ay walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. Sa bawat paggising ko sa tabi mo, pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ngumiti si Dacio. Isang ngiting kayang magpatunaw ng kahit anong agam-agam. Inilayo siya nito ng bahagya, sapat lang para ilabas mula sa bulsa ng kanyang Amerikana ang isang maliit na kahon na nababalutan ng pelus. Para sa'yo, Laia, isang maliit na bagay para sa pagsalubong natin sa panibagong taon ng magkasama. Nang buksan niya ito, isang gintong kwintas na may pendant na hugis araw ang bumungad sa kanya. Kumislap ito sa ilalim ng mga ilaw na para bang nakawin ang liwanag ng mga bituin. Nangingilid ang kanyang mga luha sa tuwa habang isinusuot iyon ni Dacio sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ay tila nagbigay ng kakaibang init sa kanyang balat. Salamat, anya. Ang kanyang tinig ay garalgal dahil sa emosyon. Salamat, Dacio. Wala iyon, sagot ni Dacio, at hinalikan siya nito sa noo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, para sa pamilyang bubuuin natin, para sa kinabukasan natin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Laia. Iyon ang kanyang pangarap, isang masayang pamilya kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Ilang minuto na lang ay maghahating gabi na. Nagsimula nang magbilang ang mga bisita sa hardin. Hahanapin lang kita roon sa labas. Gusto kong kasama ka sa eksaktong pagpasok ng bagong taon, sabi ni Laia, na may kasamang matamis na ngiti bago humiwalay sa asawa. Masigla siyang naglakad palabas. Tinatahak ang daan ng bato patungo sa malawak na hardin ng hasyenda. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay parang mga alitaptap na sumasayaw sa dilim. Rinig niya ang masayang tawanan ng mga bisita at ang tunog ng mga basong nag-uumpugan. Hinanap ng kanyang mga mata si Dacio, ngunit hindi niya ito makita sa karamihan. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa mas tahimik na bahagi ng hardin, malapit sa isang malagong gazebo na nalililiman ng mga bulaklak ng bougainvillea. Baka naman naroon ang asawa niya, naisip niya. Ngunit paglapit niya, narinig niya ang mga boses. Pamilyar ang mga iyon. Ang isa ay ang malambing, ngunit may diin na boses ng kanyang biyenan, si Doña Esmeralda. At ang isa pa, ang boses na kanina lang ay nangako sa kanya ng habambuhay. Sigurado ka bang ngayon na ang tamang oras, Dacio? Tanong ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang pagsasaya ahago sa iya na nararapat sa gabing iyon. Napatigil si Laia sa likod ng isang malaking halaman. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngayon ang pinakaperpektong gabi, Mama, sagot ni Dacio. At ang tono nito ay malamig.
kalkulado, isang tono na hindi pa naririnig ni Laia kailanman. Lahat ay masaya. Walang sino mang maghihinala. Isang patak lang sa kanyang champagne at sa pagpasok ng umaga, aakalain ng lahat na inatake lang siya sa puso dahil sa sobrang pagod. Ang bawat salita ay parang patalim na bumaon sa puso ni Laia. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya ng dinig. At ang mana, usisa ng Donya. Sigurado ka bang mapupunta sa atin ang lahat kapag nawala na siya? Ako ang asawa, Mama. At ayon sa mga dokumentong pinapirmahan ko sa kanya nitong mga nakaraang buwan, ako ang nag-iisang tagapagmana. Mayabang na sagot ni Dasyo. Ang lahat ng pinaghirapan ng mga Soliman, ang lahat ng kinuha nila sa atin, ay babalik sa pamilya Del Fuego. Ito ang matagal na nating hinihintay. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Laia ay huminto sa pag-ikot. Ang masayang tugtugin mula sa party ay naging isang ugong na lamang sa kanyang tainga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong, napakalakas, na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg, na kanina lang ay simbolo ng pag-ibig, ngayon ay parang isang kadenang mahigpit na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay ang mismong kumikitil nito. Nagsimula ang malakas na sigawan mula sa mga bisita. 10, 9, 8. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kinagat niya ang kanyang kamao para pigilan ang isang hikbing nagbabantang kumawala. 7, 6, 5. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa, hindi makagalaw sa kinatatayuan. 4, 3, 2. Sa kanyang isipan, ang lahat ay nag-flashback. Ang kanilang kasal, ang mga ngiti, ang mga halik, ang mga pangako. Lahat ay kasinungalingan. Isa, manigong bagong taon. Kasabay ng malakas na hiyawan, pumailan lang sa kalangitan ang iba't ibang kulay ng paputok. Pula, berde, ginto. Sumasabog sa kadiliman, lumilikha ng panandaliang liwanag. Ngunit para kay Laia, ang lahat ay nagdilim. Ang bawat pagsabog ng paputok ay tila isang putok ng baril na tumatama sa durog na niyang puso. Nang sa wakas ay maigalaw niya ang kanyang mga paa, dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa anino, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niya maaring ipahalata. Hindi pa. Pag-ikot niya, halos mapasinghap siya nang makita ang isang figura na papalapit sa kanya mula sa direksyon ng party. Nakangiti ito, ang muka ay nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng paputok. Sa mga kamay nito ay may dalang-dalawang kopita ng champagne. Ang mga bula ay masayang umaakyat sa ibabaw. Ito si Dasyo, ang kanyang asawa, ang kanyang berdugo. "Halika, mahal ko," sabi nito. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing at mapagmahal. Uminom tayo para sa ating kinabukasan. Nakatitig si Laia sa 2 kopita ng champagne. Ang isa roon ay para sa kanya. Ang isa roon ay ang kanyang kamatayan na nasa anyo ng isang inumin. Bawat bula na umaakyat sa ibabaw ng baso ay tila isang segundong ninanakaw mula sa kanyang buhay. Ang ngiti sa labi ni Dacho ay hindi nagbabago. Ngunit sa mga mata ni Laia ngayon, ang ngiting iyon ay hindi na nagpapakita ng pagmamahal.
Isa na itong maskara ng isang demonyo. Halika! Mahal ko! Ulit ni Dacio. Iniaabot ang isang baso sa kanya. Uminom tayo para sa ating kinabukasan. Ang kinabukasan. Ang kinabukasan na hindi niya mararating kung tatanggapin niya ang basong iyon. Ang utak ni Laia ay biglang gumana ng mas mabilis kaysa dati. Takot. Oo, naroon ang takot, nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ngunit sa ilalim ng takot, isang maliit na ningas ang nagsimulang mag-apoy, isang ningas ng pagnanais na mabuhay. Sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon. Sa halip na kunin ang baso, gumawa siya ng isang hakbang pasulong na para bang yayakapin niya ito. Ngunit sinadya niyang ipitin ang sariling paa sa laylayan ng kanyang mahabang bestida, dahilan para siya ay matisod ng bahagya. Ang kanyang pagkatisod ay sapat na para mabunggo ang kamay ni Dacio. Crash! Ang tunog ng nababasag na kristal ay saglit na nanaig sa ingay ng mga paputok. Ang dalawang kopita ay bumagsak sa damuhan. Ang ginintuang likido ay mabilis na sinipsip ng lupa, kasama ang lason na para'y sana sa kanya. Naku! Sigaw ni Laia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Paumanhin, mahal ko, ang clumsy ko talaga. Ayos lang, Laia, sagot ni Dacio, kahit na may bahagyang pagkadismaya sa kanyang boses na sinubukan niyang itago. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Hindi, ayos lang ako, sabi ni Laia. Ngunit habang sinusubukan niyang tumayo ng tuwid, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ito na. Ito na ang simula ng kanyang pag-arte. Isang matalim na daing ang kumawala sa kanyang mga labi, sapat na para marinig ni Dacio. Aray, anong problema? Agad na tanong ni Dacio. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay bumalik sa kanyang mukha. Ang tiyan ko, daing ni Laia, dahan-dahang napaluhod sa damuhan. Biglang sumakit, sobrang sakit. Hinawakan niya ang kanyang tiyan ng mahigpit. Pinikit niya ang kanyang mga mata at ipinatawag ang lahat ng alaala ng sakit na naramdaman niya sa kanyang buhay. Pinalaki iyon ng 10 beses sa kanyang isipan. Malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Dacio, tulong, hirap niyang sabi, at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Laia, anong nangyayari sa'yo? Gulat na tanong ni Dacio. Ang plano ay hindi ganito. Nakita ni Laia ang pagpapanik sa mga mata nito. Hindi panik dahil sa pag-aalala, kundi panik dahil nasisira ang kanyang perpektong plano. Si Doña Esmeralda ay mabilis na lumapit, ang muka ay puno ng pagtataka. Anong gulo ito? Mama, si Laia! Bigla na lang sumakit ang tiyan. Sa puntong iyon, pinili ni Laia na mawalan ng balanse. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, siniguro niyang ang huling salitang lalabas sa kanyang bibig ay isang desperadong bulong. Tulong! Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo at magulo. Isang serye ng mga imahe at tunog na pinapanood ni Laia mula sa likod ng kanyang mga matang nakapikit. Ang sigawan, ang pagtawag ng ambulansya, ang pakiramdam na binuhat siya. Ang mga braso ni Dacio sa paligid niya ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan. Sa halip ay parang mga posas. Sa loob ng ambulansya, ang sirena ay umuugong sa kanyang tainga. Dinig niya ang nag-aalalang boses ni Dacio na kinakausap ang mga medik, habang si Doña Esmeralda ay nagbibigay ng mga utos sa telepono. Patuloy ang kanilang pag-arte.
Ngunit sa ilalim ng kanyang pagkukunwaring walang malay, si Laia ay mas gising pa kaysa dati. Ang plano nila ay nasira. Ang lason na dapat ay dahan-dahan at tahimik nakikitil sa kanya ay napalitan ng isang biglaan at maingay na medical emergency. Hindi nila ito inaasahan. At sa kanilang pagkalito, doon niya nakita ang kanyang pagkakataon. Hindi na siya ang tupa na dinadala sa katayan. Ngayong gabi, nagsimula siyang maging isang lobo na nagbabalat kayong tupa. Hindi na siya tatakbo. Lalaban siya. At gagamitin niya ang mismong patibong na inihanda nila laban sa kanila. Pagdating sa ospital, mabilis siyang isinugod sa emergency room. Sa gitna ng kaguluhan, pinanatili niyang sarado ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay malambot at walang reaksyon. Pinigilan ng mga nurse, sina Dacio at Doña Esmeralda sa labas. Kailangan po naming suriin ang pasyente. Maghintay na lang po kayo sa labas, sabi ng isang nurse. Iyon ang sandaling hinihintay niya. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto at nang masiguro niyang wala ng iba sa silid kundi isang natutulog na matanda sa kabilang kurtina, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa maliit na pitaka na nakasabit pa rin sa kanyang pulso. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang mga numero. Unang tawag, Attorney Lino Suarez, ang kanyang tiyuhin at pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya. Sumagot ito sa ikalawang ring. Laia, napatawag ka? Manigong bagong taon! Masayang bati nito, Tio Lino. Bulong ni Laia. Ang kanyang boses ay basag at apurado. Makinig ka. Nasa ospital ako. Ano? Anong nangyari? Nagbago ang tono ng abogado. Huwag kang magtanong. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Utos niya, ang determinasyon ay nanaig sa takot. Kailangan ko ng tulong ninyo. Huwag kayong magtitiwala sa kahit sino sa pamilya Del Fuego. Huwag na huwag. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang tiyuhin. Pangalawang tawag, Dante Ramos ang pinuno ng seguridad na matagal nang tapat sa kanyang ama. Ma'am Laia, Happy New Year po, sabi nito. Dante, kailangan kita sa St. Luke's Hospital. Ngayon na. Magdala ka ng 2 pinagkakatiwalaan mong tao. Huwag kang magpahalata kahit kanino. Mabilis niyang sabi, may panganib! Malaking panganib! Papunta na po ako, sagot ni Dante. Walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng mga tawag, mabilis niyang ibinalik ang telepono sa kanyang pitaka at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang segundo bago pumasok ang isang doktor. Ngunit hindi niya inaasahan ang mukhang bubungad sa kanya nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang pribadong silid kung saan siya inilipat. Isang matandang doktor na may mabait ngunit seryosong mga mata ang pumasok. Kilala niya ito. Isa rin itong malayong kamag-anak. Isa sa mga pinakarespetadong surgeon sa bansa. Tio Renato, mahina niyang sabi, sinusubukang umupo. Ngunit umiling ang doktor. Isinara nito ang pinto sa likuran niya. At ang ekspresyon sa mukha nito ay nag-alis ng lahat ng bakas ng pagod sa mukha ni Laia. Laia, sabi ni Dr. Elias Vargas, ang kanyang boses ay seryoso at mababa. Huwag ka munang magsalita. May kailangan tayong pag-usapan. Isang bagay na matagal ko nang tinatago. Ang mga salita ni Dr. Elias Vargas ay parang mga batong ibinagsak
sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng alon ng pagdududa at pag-asa sa naguguluhang isipan ni Laia. Matagal na niyang kilala ang kanyang tiyo Elias bilang isang mabait at respetadong doktor. Ngunit sa mga oras na ito, lahat ay pinaghihinalaan niya. Ano? Anong ibig ninyong sabihin, tiyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hindi sigurado kung ang taong nasa harapan niya ay kakampi o isa na namang ahas na nagbabalat kayo. Isinara ni Dr. Vargas ang pinto at nilak ito. Lumapit siya sa kama ni Laia. Ang kanyang mga mata ay seryosong sinusuri ang bawat sulok ng silid bago tuluyang tumingin sa kanya. Laia, matagal na akong hindi mapalagay. Panimula niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Sa mga huling check-up mo sa akin, palagi mong binabanggit ang mga bahagyang pagkahilo at pananakit ng ulo. Palaging sinasabi ni Dasio na dala lang iyan ng stress mula sa negosyo. Naniwala ako. Dahil sino ba namang mag-aakala? Pero mayroong hindi tama. Huminga siya ng malalim. Hindi normal ang biglaang pagbagsak ng katawan mo ng ganito. At ang pagpupumilit ng mga Del Fuego na sila ang magdesisyon sa lahat ng medikal na proseso para sa'yo, kahina-hinala iyon. Laia, may masama akong kutob. Ang sinseridad sa mga mata ng matandang doktor ang unti-unting nagpatibag sa pader ng pagdududa ni Laia. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang marinig niya ang usapan sa hardin, nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. May isang tao na nakapansin. Hindi siya nag-iisa. Tinangka nila akong lasunin, tiyo, amin ni Laia, at sa pagsambit niya ng mga salitang iyon, naging totoo ang lahat. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi nagulat si Dr. Vargas. Sa halip, isang madilim na anino ng galit ang dumaan sa kanyang mukha. Tumango siya. Gaya ng inaasahan ko. Makinig ka sa akin, iha. Mula ngayon, ako na ang hahawak ng kaso mo. Ililipat kita sa isang secured VIP room kung saan limitado ang access. Ako ang kokontrol sa lahat ng iyong medical chart. Isusulat ko na nagkaroon ka ng acute gastritis na pinalala ng matinding stress. Walang sino man ang makakalapit sa'yo o makakapagbigay sa'yo ng kahit anong gamot nang walang pahintulot ko. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kapanatagan kay Laia. Salamat, tiyo. Salamat. Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor. Tinapik ang kanyang kamay. Hindi ka nila gagalawin habang narito ka. Tumawag ka na ba ng tulong? Opo, si Tiyo Lino at si Dante, sagot niya. Mabuti, sabi ni Elias. Ako ang magpapapasok sa kanila nang hindi napapansin ng mga Del Fuego. Ilang sandali pa, tulad ng ipinangako, pumasok sa silid si Attorney Lino Suarez at si Dante Ramos. Ang muka ni Lino ay puno ng pag-aalala. Habang si Dante ay nanatiling alerto at seryoso, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng silid. Isinara muli ni Elias ang pinto. Ngayon, ang silid ng ospital ay naging isang war room. Ang 4 na tao sa loob ay naging isang alyansa na isinilang mula sa pagtataksil. Laia, anong nangyayari? Bungad ni Lino. Hindi na makapaghintay. Huminga ng malalim si Laia. Umupo siya sa kama at sa kabila ng suot na hospital gown, isang bagong awtoridad ang lumabas sa kanyang tindig. Ang babaeng biktima ay unti-unting nawawala at napapalitan
ng isang general na naghahanda para sa digmaan. Kalmado niyang isinalaysay ang lahat. Ang narinig niyang usapan sa pagitan ni Daccio at Doña Esmeralda, ang plano ng paglason at ang tunay na motibo, ang mana at ang paghihiganti ng mga Del Fuego. Habang nagsasalita si Laia, ang pag-aalala sa mukha ni Lino ay napalitan ng purong galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Si Dante naman ay nanatiling tahimik, ngunit isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Isang malinaw na senyales ng pinipigilang bagsik. Walang hiya sila, bulalas ni Lino. Kailangan natin silang idemanda. Ipapakulong ko silang lahat. Hindi pa, Tiyo, mariing sabi ni Laia. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Ang salita ko laban sa salita nila ay walang bigat. Kailangan natin ng ebidensya. Ebidensya na hindi nila matatakasan. Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Namangha sila sa biglaang pagbabago ni Laia. Ano ang plano, Ma'am Laia? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay matatag at handang sumunod sa anumang utos. Simple lang, sabi ni Laia, at tiningnan niya sila isa-isa. Si Tio Elias ang magiging kalasag ko rito sa ospital. Kokontrolin niya ang lahat ng impormasyon. Sa labas, ikaw, Tio Lino, ang magiging espada ko. Kailangan mong halongkatin ang lahat ng transaksyon sa pananalapi ni Daccio. Hanapin mo kung saan napupunta ang pera ng kumpanya. Sigurado akong matagal na niya akong ninanakawan. Bumaling siya kay Dante. At ikaw, Dante, ikaw ang magiging mga mata at tainga ko. Kailangan mong makapasok sa Hacienda del Silencio. Maglagay ka ng listening devices sa opisina ni Daccio, sa library ni Doña Esmeralda, sa kahit saang lugar na sa tingin mo ay pinag-uusapan nila ang kanilang mga masasamang balak. Masusunod, ma'am, sagot ni Dante nang walang pag-aatubili. At ako? Tanong ni Laia sa sarili. Mananatili ako rito. Magpapanggap akong mahina, nalilito, at nagkaroon ng bahagyang amnesia dahil sa trauma. Hahayaan ko silang isipin na ligtas sila, na ang plano nila ay nagkaroon lang ng maliit na aberya. Hahayaan ko silang maging kampante. Dahil kapag kampante ang isang tao, nagiging pabaya sila. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Mabilis na nagtago sa banyo sina Lino at Dante. Pumasok si Dr. Vargas. Laia, nagpupumilit ang asawa mo at si Doña Esmeralda na makita ka, anunsyo niya. Tumango si Laia. Oras na para sa unang yugto ng palabas. Nang pumasok sina Daccio at Doña Esmeralda, ang kanilang mga muka ay nakasuot ng perpektong maskara ng pag-aalala. Agad na lumapit si Daccio sa kama. Hinawakan ang kamay ni Laia. Mahal ko, kamusta ka na? Sobra mo kaming pinag-alala, sabi ni Daccio. Ang kanyang boses ay puno ng pagsuyo. Tumingin si Laia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit na para bang nahihirapan siyang mag-focus. Daccio, anong nangyari? Mahina niyang tanong. Ang huli kong naaalala ay ang mga paputok. Pagkatapos, blangko na ang lahat. Nakita ni Laia ang isang mabilis at halos hindi mahahalata na sulyap sa pagitan ni Daccio at ng kanyang ina. Isang sulyap ng tagumpay. Isang sulyap ng kapanatagan. Naniwala sila. Huwag mo nang alalahanin iyon, mahal ko. Malambing na sabi ni Daccio. Sabi ng doktor, sobrang stress at pagod lang daw iyan. Ang mahalaga ay magpagaling ka.
Nandito lang kami sa tabi mo. Ngumiti si Laia, isang mahinang ngiti. Salamat. Nang umalis na sila, naiwan si Laia kasama ang kanyang mga tunay na kakampi. Nawala ang pagpapanggap sa kanyang mukha at napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Ang laro ay nagsimula na. Ilang oras ang lumipas habang nag-iisa na si Laia sa kanyang silid. Tumunog ang isang burner phone na iniwan sa kanya ni Dante. Kinuha niya ito at sinagot. Boses ni Dante ang narinig niya sa kabilang linya. Ma'am Laia, na-install ko na po ang mga device at may narinig po ako agad. Huminto ito sandali na para bang hindi sigurado kung paano sasabihin ang susunod. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa Plan B. Ang dalawang salitang iyon, Plan B, ay umaling-aungaw sa isipan ni Laia. Mas malakas pa kaysa sa tahimik na pagpipyok ng mga makina sa kanyang silid. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa burner phone. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Anong Plan B, Dante? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang kontroladong bulong, ngunit sa ilalim nito ay isang rumaragasang ilog ng kaba at galit. Hindi ko pa po alam ang detalye, ma'am, sagot ni Dante mula sa kabilang linya. Pero ang narinig ko, kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil sa pagka-ospital ninyo. Sabi ni Doña Esmeralda, hindi na natin pwedeng daanin sa dahan-dahan. Kailangan na nating ilabas ang pangalawang alas. Pangalawang alas. Ang mga salitang iyon ay nagpapatunay na ang pagtatangka sa kanyang buhay ay hindi isang biglaang desisyon, kundi isang bahagi lamang ng isang mas malaki at mas masalimuot na plano. Sige, Dante, manatili kang nakikinig. Huwag mong hahayaang may makalampas sa'yo kahit isang salita. Utos ni Laia bago ibaba ang tawag. Isinuksok niya ang isang maliit na earpiece na palihim na iniwan ni Dante sa kanyang tainga. Ang maliit na device na iyon ang kanyang bintana sa madilim na mundo ng Hacienda del Silencio, ang kanyang malinis at puting silid sa ospital, na dapat sana'y lugar ng paggaling, ay naging kanyang command center. Siya, na nakahiga sa kama at nagpapanggap na mahina, ay ang general na nakikinig sa bawat galaw ng kalaban. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga boses. Nasa library sila, ang paboritong lugar ni Doña Esmeralda. Ang boses ng biyenan niya ay kalmado, ngunit may talim. Ang pagbagsak ng katawan ni Laia ay isang aberya, dasyo. Pero maaari nating itong gamitin pabor sa atin, sabi ng Donya. Anong ibig mong sabihin, Mama? Tanong ni Dasyo. May bahid ng pagkabagot sa kanyang boses. Halatang naiinip na ito. Ang isang babaeng bigla na lang bumabagsak ang katawan at nagkakaroon ng amnesia ay hindi maituturing na nasa tamang pag-iisip, paliwanag ni Doña Esmeralda. Ang bawat salita niya ay tila nakabalot sa lason. Kailangan nating kumuha ng isang doktor, isang psychiatrist, na magpapatunay na hindi na niya kayang pamahalaan ang kanyang sarili, lalo na ang malawak na ari-arian ng mga Soliman. Naging yelo ang mga ugat ni Laia. Ito pala ang Plan B. Hindi na lang siya papatayin. Sisirain muna ang kanyang pagkatao, ang kanyang kredibilidad, hanggang sa ituring siyang baliw ng buong mundo. At kapag napatunayan na natin iyon, patuloy ng Donya, ilalabas natin ang isang huling testamento na pinirmahan niya di umano ilang linggo na ang nakalipas. Isang dokumento na nagsasalin ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa kumpanya sa kanyang mapagmahal na asawa
sakaling may mangyari sa kanyang pag-iisip. Sa sandaling iyon, isang malamig na alaala ang bumalik kay Laia. Isang hapon, mga isang buwan na ang nakalipas. Abala siya sa pag-aasikaso ng mga bulaklak sa kanilang hardin nang dumating si Daccio mula sa likod. May dalang isang folder ng mga dokumento at isang pluma. May matamis itong ngiti sa labi. "Mahal ko," sabi nito, kasabay ng isang magaang halik sa kanyang balikat. "Pasensya na sa abala, pero kailangan ko lang ng pirma mo para sa ilang standard corporate papers. Mga annual compliance lang para sa board." Hindi niya iyon binasa. Bakit pa? Ang lalaking nasa harapan niya ay ang kanyang mundo. Ang tiwala niya rito ay buo, walang hangganan. Kinuha niya ang pluma, tinanong kung saan pipirma, at ginawa ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay hinalikan siya muli ni Daccio, mas matagal, mas mapusok. "Salamat, mahal. You make everything so easy." Bulong nito sa kanya. Ngayon, ang alaalang iyon na dati nagpapakilig sa kanya ay parang mainit na bakal na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi niya pinirmahan ang mga standard papers. Pinirmahan niya ang kanyang sariling hatol. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay isang hakbang palapit sa patibong na hindi niya namalayan. Kinuyom niya ang kanyang kamao sa ilalim ng kumot. Ang pag-ibig na naramdaman niya para kay Daccio ay mabilis na nauubos at napapalitan ng isang bagay na mas malamig at mas matigas, galit. Purong galit. Kinabukasan, palihim na pumasok sa kanyang silid si Attorney Lino, nagpanggap bilang isang kamag-anak na dumadalaw. Ang kanyang muka ay seryoso at sa kanyang kamay ay isang tablet na naglalaman ng mga resulta ng kanyang paunang investigasyon. "Tama ka ng hinala, Laia," sabi niya. Ipinapakita ang screen sa pamangkin. Nitong huling 6 na buwan, mayroong mga regular na wire transfer mula sa corporate account ninyo patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Malalaking halaga. Itinuro niya ang pangalan ng account. Ang account ay nakapangalan sa isang shell corporation. Pero nang halungkatin ko ng mas malalim, ang nag-iisang signatory ng korporasyon na iyon ay si Daccio del Fuego. Hindi na nagulat si Laia. Ito ay kumpirmasyon lamang ng lahat ng kanyang narinig. Ang ebidensya ay unti-unti nang nabubuo. "Gaano kalaki, tiyo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Humigit kumulang 20% ng quarterly profits ng kumpanya," sagot ni Lino. Sa kakawasating at sa kanyang boses ay may halong panggigigil. "Matagal ka na niyang ninanakawan, Laia. Bago pa man ang plano nilang paglason sa'yo." Tumango si Laia. Ang bawat piraso ng impormasyon ay isang bala na idinaragdag niya sa kanyang arsenal. Mayroon na siyang audio recording ng pag-uusap tungkol sa Plan B. Mayroon na siyang ebidensya ng pagnanakaw, ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Ang mga Del Fuego ay makapangyarihan. Kailangan niya ng isang bagay na tuluyan nang magwawasak sa kanila. "Ipunin mo lahat iyan, tiyo," sabi ni Laia. "Bawat resibo, bawat bank statement. Gusto kong kapag iniharap natin ito, wala na silang malulusutan pa." Nang makaalis na si Lino, muli niyang isinuot ang earpiece. Narinig niya ang boses ni Doña Esmeralda sa telepono. Kausap ang isang tao. "Yes, Judge Sandoval," sabi ng Doña. "I understand. I just need you to look at the preliminary medical reports that we will be sending over. Yes, it's about my daughter-in-law's mental capacity to handle her estate.
Of course, your generosity will be remembered. I will see you at our usual meeting place this evening. Napatigil sa paghinga si Laia, Judge Sandoval. Isang hukom na kilala sa buong legal community dahil sa mga tsismis ng korupsyon, ngunit walang sino mang makapagpatunay. Ito na iyon. Hindi lang sila nagpaplano. Kumikilos na sila. At ginagamit nila ang kanilang impluwensya para manipulahin ang batas. Mabilis niyang kinuha ang burner phone. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagdial siya. Dante, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay mahigpit at puno ng pagkaapura. Alamin mo kung saan ang usual meeting place ni Doña Esmeralda at ni Judge Sandoval. Kailangan kong malaman ngayon din. At sundan mo siya. They're making their move. Ang oras ay tumatakbo nang mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Ang laro ay biglang bumilis at alam ni Laia na kung hindi siya kikilos ng mas tuso at mas matapang, mauubusan siya ng oras. Ang gabi sa ospital ay may sariling ritmo. Ang mahinang tunog ng mga aparato, ang malayong pag-uusap ng mga nurse sa pasilyo, at ang paminsan-minsang pagtawag sa intercom. Ngunit para kay Laia, ang tanging tunog na mahalaga ay ang halos hindi marinig na pag-crack sa kanyang earpiece, isang senyales na si Dante ay nasa linya at handa ng mag-ulat. Nasa isang pribadong restaurant sa Makati, ang target, ma'am, bulong ni Dante. Kasama niya si Judge Sandoval sa isang private room. Mahigpit ang seguridad nila, pero ang isa sa mga waiter doon ay tao ko. Kailangan ko ng patunay, Dante, mariing sabi ni Laia. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na bintana ng kanyang silid. Isang litrato, isang recording, kahit ano na magpapatunay na nagkita sila. Ginagawan ko na po ng paraan, ma'am, sagot ni Dante. Pero may isa pa po akong kailangang gawin ayon sa utos ninyo. Alam ni Laia kung ano iyon. Ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang plano ngayong gabi. Mag-ingat ka, Dante. Ang opisina ni Doña Esmeralda ay ang kanyang teritoryo. Bawat sulok noon ay kabisado niya. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng tawag, naiwan si Laia sa katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa anumang ingay. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na pinakalma ang sarili. Nagbalik tanaw siya sa mga panahong masaya pa sila ni Dasyo. Hinahanap kung saan siya nagkamali. Kung saan pumintaan siya nagkamagton siya naging bulag. Ngunit ngayon, alam na niya. Hindi siya naging bulag. Tinakpan lang ng pag-ibig ang kanyang mga mata. Samantala, sa Hacienda del Silencio, si Dante Ramos ay gumagalaw na parang isang anino gamit ang mga lumang blueprint ng mansyon na ibinigay sa kanya noon ng ama ni Laia. Alam niya ang mga lihim na daanan na hindi alam ng karamihan. Nakarating siya sa ikalawang palapag, sa pasilyo kung saan naroon ang opisina ng Donya. Ang pinto ay nakalock. Ngunit para sa isang taong tulad ni Dante, hindi iyon hadlang. Sa loob lamang ng ilang segundo, narinig niya ang mahinang pag-click ng lock. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang opisina ay marangya at nagpapakita ng kapangyarihan. Malalaking estante ng libro, isang antigong mesa na gawa sa Nara at mga mamahaling painting sa dingding. Ngunit hindi iyon ang habol ni Dante. Ang kanyang target ay ang personal na safe ng Donya na nakatago sa likod ng isang painting.
Alam niyang dito itinatago ng matanda ang lahat ng mahahalagang dokumento. Gamit ang isang maliit na kamera, mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang lahat ng nasa loob ng safe. Mga titulo ng lupa, mga stock certificate, at isang folder na may markang Toliman. Nang buksan niya ang folder, naroon ang mga pekeng diwa na inihanda nila. Ngunit sa ilalim nito, may isang dokumentong mas luma at mas kupas. Isang medical report. Mabilis niya itong kinuhanan ng litrato, bawat pahina, bawat detalye. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit ang kanyang instinto ay nagsasabing mahalaga iyon. Habang ginagawa niya ito, sa ospital, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang bagong nurse ang pumasok sa silid ni Laia. May dalang tray ng gamot. "Oras na po para sa inyong gamot, Mrs. Del Fuego," sabi ng nurse. Ang kanyang ngiti ay tila pilit. Agad na naging alerto si Laia. Kilala niya ang lahat ng nurse sa kanyang palapag. Bago sa kanya ang mukhang ito. "Sino ka? Nasaan si Nurse Angela?" Tanong ni Laia. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Nag-day off po siya, ma'am. Ako po ang papalit sa kanya ngayong gabi." Sagot ng babae. Inihahanda ang isang hiringgilya. "Hindi ko kailangan ng gamot ngayon. Maayos ang pakiramdam ko," sabi ni Laia. Dahan-dahang inilalayo ang kanyang braso. "Pero utos po ito ng doktor." Giit ng nurse, ang kanyang boses ay nagsisimula ng magpakita ng pagkainip. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto. Si Dr. Elias Vargas ang pumasok. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya sa nurse. Ang kanyang boses ay may awtoridad. "Hindi ka staff ng palapag na ito." Nagulat ang nurse. "Doktor, inutusan lang po ako ni Dr. Ramirez na ibibigay ang pampakalma kay Mrs. Del Fuego." "Walang Dr. Ramirez sa ospital na ito," malamig na sagot ni Dr. Vargas. "At ako lang ang doktor na may karapatang mag-utos ng kahit anong gamot para sa pasyenteng ito. Security!" Ang nurse ay namutla. Mabilis niyang ibinagsak ang tray at tumakbo palabas ng silid. Ngunit sa labas ng pinto, naghihintay na ang 2 security guard na tauhan ni Dante. Mabilis nila itong nahuli. Nanginginig na napahawak si Laia sa kanyang kumot. Napakalapit. "Kung hindi dumating si Tio Elias, huwag kang mag-alala," sabi ni Dr. Vargas. Sinusuri ang hiringgilyang naiwan. "Alam kong may gagawin silang ganito." Si Dacio ang nagpapasok sa kanya. "Nakita ko sila sa CCTV na nag-uusap kanina sa lobby." Ang kanilang desperasyon ay nagiging kapabayaan. Isa na namang pagkakamali sa panig ng mga Del Fuego. Isa na namang ebidensya para kay Laia. Kasabay ng kaguluhan sa ospital, tumunog ang burner phone ni Laia. Si Dante. "Ma'am, nakuha ko na po ang mga litrato," sabi nito. "Papunta na ako dyan." "Mag-ingat ka, Dante. May tangka na namang ginawa sa akin dito," babala ni Laia. Pagkalipas ng halos 1 oras, palihim na nakapasok si Dante sa silid. Dala ang mga impormasyong kanyang nakuha. Ipinakita niya ang mga litrato ng mga pekeng dokumento. Ngunit ang huling ipinakita niya ang kumuha ng atensyon nilang lahat. Ang medical report. "Ano ito?" tanong ni Laia. Kinuha ni Dr. Vargas ang telepono, pinalaki ang imahe ng dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga detalye. Ang petsa, 20 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng pasyente,
Amalia Soliman, ang kanyang ina. Ang muka ni Dr. Vargas ay biglang namutla na para bang nakakita siya ng multo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Laia, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Laia. Isang halo ng takot, pagsisisi, at pagkabigla. Hindi, bulong ng matandang doktor. Hindi ito aksidente. Tumingin siya muli sa dokumento. Pagkatapos ay kay Laia, na para bang isang lumang sugat ang biglang bumuka sa kanyang kaluluwa. Naaalala ko na ang mga salitang binitawan ni Dr. Elias Vargas. Naaalala ko na ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Para kay Laia, ang oras ay tila bumagal. Ang pagtibok ng kanyang puso ang tanging tunog na naririnig niya sa nakakabinging katahimikan ng silid. Anong naaalala ninyo, Tio? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang medical report ng kanyang ina ay nasa screen pa rin ng telepono, isang multo mula sa nakaraan. Napaupo si Dr. Vargas sa silyang katabi ng kama. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng bigat ng 20 taon. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Ang doktor na kanina'y puno ng awtoridad at tapang ay biglang naging isang matandang lalaki na hinahabol ng kanyang konsensya. 20 taon na ang nakalipas. Panimula niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos pabulong. Ako ay isa pa lamang batang resident doctor noon dito sa ospital na ito. Baguhan. Puno ng pangarap, pero puno rin ng takot. Huminga siya ng malalim, na para bang ang bawat salita ay isang tinik na binubunot niya mula sa kanyang lalamunan. Gabi iyon at naka-duty ako sa emergency room. Isinugod ang isang babae mula sa isang car accident. Malubha ang kanyang lagay. Ang babaeng iyon ay ang iyong ina, si Amalia. Napahawak si Laia sa kanyang dibdib. Ang opisyal na kwento ay iyon. Isang malagim na aksidente sa sasakyan sa isang madulas na kalsada. Iyon ang kwentong kinalakihan niya. Iyon ang kasinungalingang pinaniwalaan niya. Ginawa namin ang lahat para iligtas siya. Patuloy ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na para bang muli niyang pinapanood ang trahedya. Ngunit hindi namin siya nakayanan. Bago siya tuluyang pumanaw, napansin ko ang isang bagay na kakaiba sa kanyang IV line. Isang maliit na butas, malayo sa karaniwang pinagtuturukan. At sa kanyang toxicology report, may nakita akong bakas ng isang gamot, potassium chloride. Isang gamot na kapag ibinigay sa malaking dosis at mabilis, ay kayang magdulot ng biglaang pagtigil ng puso at halos hindi matunton sa katawan pagkatapos ng ilang oras. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Laia, kahit na sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Ang katotohanan ay isang halimaw na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. May nag-inject ng lason sa kanya habang nasa biyahe pa lang papunta rito. O marahil bago pa man ang aksidente, sabi ni Elias, at sa wakas ay tumingin siya kay Laia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Hindi namatay ang iyong ina dahil sa aksidente, Laia. Pinatay siya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Laia nang mas malakas pa kaysa sa anumang sampal. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang sakit na naramdaman niya noong gabi ng bagong taon ay walang-wala
kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang kaluluwa ngayon. Ang pagtataksil ni Daccio ay sa kanya. Ngunit ang krimen na ito ay laban sa buong buhay niya, sa buong pagkatao niya. Bakit? Bakit hindi ninyo sinabi? Hirap niyang tanong. Bakit walang nakaalam? Dito na tuluyang bumagsak ang matandang doktor. Dahil duwag ako, amin niya. Ang kanyang boses ay basag. Nang araw na yon, handa na akong i-report ang aking natuklasan. Ngunit pinatawag ako sa opisina ng isang miyembro ng hospital board. Isang makapangyarihang tao na isa rin sa mga pinakamalaking donor ng ospital. Ang taong iyon ay si Doña Esmeralda del Fuego. Napatakip ng bibig si Laia. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong, lumilikha ng isang larawan na mas nakakakilabot pa kaysa sa kanyang inaakala. Pinakitaan niya ako ng mga litrato. Patuloy ni Elias. Nanginginig. Mga litrato ng aking asawa at ng aking 2 maliliit na anak. Sinabi niya sa akin na kung magsusumbong ako, hindi niya alam kung anong aksidente ang maaaring mangyari sa kanila. Ibinigay niya sa akin ang death certificate at pinilit akong pirmahan ito. Cause of death, massive internal bleeding due to vehicular accident. At ako na nangakong magliligtas ng buhay, ay pumirma. Ipinagkanulo ko ang iyong ina. Ipinagkanulo ko ang aking sinumpaan para iligtas ang aking pamilya. Ang pag-amin ay nag-iwan na kaman ng isang nakabibinging katahimikan sa silid. Si Dante ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Ngunit si Laia ay hindi makagalaw. Hindi siya makaiyak. Ang sakit ay napakatindi, na para bang ang kanyang puso ay naging isang bato ng yelo sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan. Ang pagyao ng kanyang ina, na pinaniwalaan niyang isang trahedya, ay isang krimen. Ang pamilyang tinuring niyang pangalawang magulang ay ang parehong pamilyang pumatay sa kanyang ina. At ang lalaking pinakasalan niya ay anak ng demonyo. Ang paghihiganti para sa pera ay naging walang halaga. Ang laban para sa katarungan ay naging personal. Hindi na ito tungkol sa ari-arian. Ito ay tungkol sa dugo. Dugo ng kanyang ina. Dahan-dahan itinaas ni Laia ang kanyang ulo. Ang lahat ng bakas ng sakit at kalituhan sa kanyang muka ay nawala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas nakakatakot. Isang kalmadong determinasyon. Isang malamig na apoy ng galit na ngayon ay may malinaw na direksyon. Tumingin siya kay Elias, hindi nang huhusga, kundi may pag-intindi. Tiyo, naiintindihan ko ang ginawa ninyo noon. Ngayon, may pagkakataon kayong itama iyon. Tumingin siya kay Dante. Kailangan ko ng lahat ng ebidensya. I-secure mo ang nurse na nahuli kanina. Siguraduhin mong magsasabi siya ng totoo. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Ito ay ang boses ng isang reyna na inagawan ng kaharian at handa nang bawiin ito kahit na anong kapalit. Hindi na ito tungkol sa pera, sabi ni Laia. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Gusto kong makita silang lahat na magbayad. Para sa akin. At para sa aking ina. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpaplano, isang tawag ang pumasok sa burner phone. Boses ni Dante, ngunit may halong pagmamadali at panganib. Ma'am, kailangan ninyong mag-ingat, sabi nito. Narinig ko sa isa sa mga gwardya nila na kinausap ni Donya. Dahil pumalpak ang nurse, may inutusan si Donya na
Gawing permanente ang kondisyon ninyo. Isang propesyonal at papunta na siya sa ospital. Ang banta ay hindi na nakatago. Ang laro ay naging isang labanan para sa buhay. Alam ni Laia na ang susunod na mga oras ang magdedesisyon kung siya ba ay mabubuhay para makita ang hustisya o magiging isa lamang malamig na bangkay sa umaga. Ang babala ni Dante ay parang isang malamig na hihip ng hangin na gumapang sa loob ng silid, nagpapatindig sa balahibo ng lahat. Gawing permanente. Ang mga salitang iyon ay walang ibang kahulugan, kundi kamatayan. Ang pagkabigo ng peking nurse ay nagtulak kay Doña Esmeralda na gumamit ng isang mas tiyak at mas marahas na paraan. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kalmado ang bumalot kay Laia. Ang pagbubunyag sa pagkamatay ng kanyang ina ay nag-alis ng lahat ng natitira niyang takot. Wala nang masasama pa roon. Ngayon, ang bawat sandali ay isang hiram na oras at hindi niya ito sasayangin sa pagkatakot. Gagamitin niya ito para lumaban. Tio Elias, sabi ni Laia, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. Kailangan nating maghanda ng patibong. Dante, ikaw at ang mga tao mo, alam niyo na ba kung sino ang darating? Wala pa pong pangalan, ma'am, sagot ni Dante sa telepono. Pero ayon sa narinig ko, magpapanggap siyang isang hospital maintenance staff. Iyon ang pinakamadaling paraan para makapasok sa mga restricted area nang hindi napapansin. Mabuti, sabi ni Laia. Ang kanyang isip ay mabilis na bumubuo ng isang plano. Dante, ihanda mo ang mga tauhan mo sa paligid ng silid ko. 2 sa banyo, 2 sa kabilang silid na konektado sa balcony. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Tio Elias, kausapin mo ang hepe ng security ng ospital. Sabihin mong may inaasahan tayong insidente at kailangan natin ng kanilang kooperasyon para ma-isolate ang palapag na ito sa susunod na ilang oras. Pero huwag mong ibibigay ang lahat ng detalye. Ang mahalaga, kapag nagsimula na ang gulo, alam nila kung kaninong panig sila. Masusunod, halos sabay na sagot ng dalawa. At ako, sabi ni Laia, mas para sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ako ang magiging pain. Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid. Ang puting kama, ang mga kumot, ang IV stand. Lahat ng ito ay magiging bahagi ng kanyang entablado. Ang huling gabi niya sa ospital ay magiging isang dula-dulaan ng kamatayan. At hindi siya ang magiging biktima. Lumipas ang mga oras. Ang bawat pagbukas ng pinto ng elevator sa dulo ng pasilyo, ang bawat yabag na naririnig niya sa labas, ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ngunit pinanatili niya ang kanyang sarili na kalmado. Si Dante at ang kanyang mga tauhan ay nasa kani-kanilang pwesto na, mga anino sa pasilyo, naghihintay na parang mga predador. Si Dr. Vargas ay nasa nurses station, nagkukunwaring nag-aaral ng mga chart. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto sa lahat ng monitor ng CCTV. Bandang 2:00 ng madaling araw, nang ang ospital ay nasa pinakatahimik na nitong estado, isang lalaking nakauniporme ng maintenance ang lumabas mula sa service elevator. May dala siyang cart ng mga panlinis. Ang kanyang paglakad ay normal. Ang kanyang kilos ay hindi kahina-hinala. Ngunit sa ilalim ng suot niyang sombrero, ang kanyang mga mata ay matalas.
Sinusuri ang bawat CCTV camera na kanyang nadadaanan. Nang marating niya ang pasilyo kung nasaan ang silid ni Laia, napansin niyang walang gwardya sa labas ng pinto. Perpekto. Isang senyales ng kapabayaan na pabor sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Hindi ito nakalak. Isa na namang magandang senyales. Sa loob ng silid, ang tanging ilaw na bukas ay isang maliit na lamp sa tabi ng kama, nagbibigay ng mahinang liwanag sa nakahigang anyo ni Laia. Ang kanyang paghinga ay malalim at pantay, na para bang mahimbing ang kanyang tulog. Isinara ng lalaki ang pinto sa likuran niya nang walang tunog. Iniwan niya ang cart sa tabi ng pinto at dahan-dahang lumapit sa kama. Sa bawat hakbang niya, kinukuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Isang tahimik na kamatayan na idadaan sa IV line ni Laia. Walang bakas, walang ebidensya. Nakatayo na siya ngayon sa tabi mismo ng kama. Kitang-kita niya ang payapang muka ni Laia. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Napakadali ng trabahong ito. Itinaas niya ang hiringgilya, ang dulo ng karayom ay kumislap sa mahinang ilaw. Ngunit bago pa man niya maabot ang IV line, isang anino ang biglang gumalaw mula sa banyo. Kasunod nito, bumukas ang pinto ng balcony at 2 pang anino ang mabilis na pumasok. Huli na ang lahat ng mapagtanto ng salarin na pumasok siya sa isang patibong. Sa isang kisapmata, ang tahimik na silid ay naging isang pusod ng kontroladong aksyon. Bago pa man makasigaw o makakilos ang salarin, isang braso ang pumulupot sa kanyang leeg mula sa likuran. Habang ang isa pang kamay ay mabilis na sinunggaban ang kanyang pulsuhan, pinihit ito sa isang masakit na anggulo na nagpatalsik sa hiringgilya palayo. Tumama ito sa sahig at gumulong sa ilalim ng kama. Ang lalaki ay nagpumiglas, ngunit ang mga anino ay naging mga tunay na tao, mga bihasang security personnel ni Dante. Walang sigaw, walang putok. Tanging ang tunog ng hirap na paghinga ng salarin at ang mabilis na paggapos sa kanyang mga kamay at paa ang maririnig. Sa loob ng wala pang 10 segundo, ang banta ay na-neutralize. Nakaluhod na sa sahig ang maintenance staff, talunan, at walang magawa. Kasabay nito, dahan-dahang umupo si Laia sa kama. Ang mahinang ilaw ay napalitan ng matapang na liwanag nang buksan ni Dr. Vargas ang ilaw sa silid. Pumasok siya kasama si Dante. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Ang payapang babaeng natutulog kanina ay wala na. Ang Laia na nakaupo ngayon sa kama ay may mga matang malamig na parang yelo, matalas at puno ng isang nakakakilabot na determinasyon. Tinitigan niya ang nahuling salarin na para bang isa lamang itong insekto. "Secured, ma'am," ulat ni Dante. Maingat na dinampot ni Dr. Vargas ang hiringgilya gamit ang isang tiyani at inilagay ito sa isang maliit na plastic bag. "Ito na ang pinakahihintay nating pisikal na ebidensya," sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong panggigigil at ginhawa. Ang laman nito, kasama ang testimonya ng peking nurse at ng taong ito, sapat na ito. Ngunit hindi pa tapos si Laia. Ang kanyang tingin ay nanatili sa salarin. "Magkano?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng pader. "Magkano ang bayad sa'yo ni Doña Esmeralda para patayin ako?"
Hindi sumagot ang lalaki, ngunit ang takot sa mga mata nito ay sapat ng kumpirmasyon. Sa sandaling iyon, isang malinaw na desisyon ang nabuo sa isipan ni Laya. Tapos na ang pagtatago, tapos na ang pagpapanggap. Ang pananatili sa ospital ay hindi na isang estratehiya, kundi isang panganib. Ang bawat sandali na mananatili siyang biktima ay isa na namang pagkakataon para sa mga Del Fuego na subukan muli. Dahan-dahan, sa harap nilang lahat, tinanggal ni Laya ang IV needle mula sa likod ng kanyang kamay. Inalis niya ang oximeter sa kanyang daliri. Tumayo siya mula sa kama at sa kanyang simpleng hospital gown, nagmistula siyang isang reyna na muling inaangkin ang kanyang trono. Ang bawat galaw niya ay may layunin. Tapos na ang pagpapanggap, deklara niya. Hindi na ako ligtas dito at hindi ko na kailangang magtago. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas, sa mga ilaw ng lungsod na unti-unti nang naghahanda para sa panibagong araw. Ang madaling araw ay malapit na. Ang kanyang madaling araw. Humarap siya kay Attorney Lino. Nakararating lang at nasaksihan ang mga huling sandali ng komosyon. Tio Lino, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ng abogado mula sa kanya kailanman. Oras na para umuwi. Pero bago yon, magpatawag ka ng isang press conference. Bukas ng hapon. Gusto kong nandoon ang lahat ng malalaking media network. Nagulat si Lino. Isang press conference? Laya, sigurado ka ba? Hindi ba't masyadong mapanganib iyon? Mas mapanganib ang manatili sa dilim, sagot ni Laya. Panahon na para dalhin ang laban na ito sa liwanag. Hahayaan nating ang buong mundo ang maging hurado. Habang pinoproseso ng lahat ang kanyang matapang na desisyon, biglang tumunog ang personal na telepono ni Attorney Lino. Isang numero na hindi rehistrado. Sinagot niya ito ng may pag-aatubili. Nakikinig ng ilang sandali. Ang seryoso niyang ekspresyon ay dahan-dahang napalitan ng lubos na pagkabigla. Ang kanyang mukha ay namutla. Nang ibaba niya ang telepono, nakatingin siya kay Laya na para bang nakakita siya ng isang bagay na imposible. Attorney, anong problema? Tanong ni Dante. Umiling si Lino. Hirap na mahanap ang kanyang boses. Yung source ko sa Bureau of Immigration, nauutal niyang sabi. May hawak akong ebidensya na magpapatunay na pineke ng ama ni Dacio ang kanyang pagpapakamatay 20 taon na ang nakalipas. Tumingin siya ng diretso kay Laya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang revelasyon. Buhay siya. Ang mga salita ni Attorney Lino, buhay siya, ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan na mas matindi pa kaysa sa kaguluhang katatapos lang. Ang salarin na nakagapos sa sahig, ang hiringgilyang ebidensya, ang buong plano nila, lahat ay panandali ang naglaho sa harap ng isang katotohanang napakalaki at napakaimposible. Si Ricardo Del Fuego, ang lalaking sinasabing nagpatiwakal dahil sa kahihiyan at pagkalugi 20 taon na ang nakalipas, ay buhay. Si Laya ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Habang ang iba ay nakatitig pa rin kay Lino na may halong pagkalito, ang isip ni Laya ay mabilis na nagdugtong-dugtong sa mga huling piraso ng napakalaking palaisipan. Ang galit, ang paghihiganti,
Ang lahat ng kasamaang ipinakita sa kanya ng mga Del Fuego, hindi lang pala ito tungkol sa isang nawalang karangalan. Ito ay isang pagtatakip. Kaya pala, bulong ni Laia, at lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Hindi siya nagpatiwakal dahil niloko siya ni Papa. Pineke niya ang kanyang kamatayan para takasan ang pagnanakaw na ginawa niya sa kumpanya. Dala niya ang pera. Ang teorya ni Laia ay sinang-ayunan ng mabilis na pagtango ni Lino. Eksakto. Ang buong kwento ng paghihiganti, ang sinasabi nilang inhustisya na ginawa ng iyong ama. Lahat iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang dula-dulaan para pagtakpan ang katotohanan na ang kanilang pamilya ay itinayo sa nakaw na yaman. At ang pagpatay nila kay Mama, dugtong ni Dr. Vargas, ang kanyang mukha ay nagdilim sa realisasyon. Malamang ay dahil may natuklasan ang iyong ina. Isang bagay na maglalantad sa kanilang lahat. Kaya kailangan siyang patahimikin. Permanente. Ngayon, ang lahat ay malinaw na. Ang bawat kilos ng mga Del Fuego sa loob ng 20 taon ay hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa takot. Takot na mabunyag. Ang pagpapakasal ni Dacio kay Laia ay ang huling hakbang sa kanilang plano. Hindi lang para makuha ang yaman ng mga soliman, kundi para tuluyan ng ilibing ang anumang bakas ng kanilang krimen sa nakaraan. Ang kaalamang ito ay hindi nagdulot ng ginhawa kay Laia. Sa halip, nag-iwan ito ng isang malamig at mapait na lasa. Ang buong buhay niya, ang pagkamatay ng kanyang ina, ang kanyang pag-ibig, lahat ay nakasentro sa isang kasinungalingan. Tapusin na natin ito, sabi ni Laia. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Kinahapunan. Palihim na nailabas si Laia mula sa ospital. Hindi siya umuwi sa mansyon nila ni Dacio. Isang lugar na ngayon ay simbolo na ng pagtataksil. Dinala siya ni Dante sa isang pribado at ligtas na condominium unit sa Taguig na pag-aari ng pamilya Soliman. Sa pagpasok niya sa silid, ang unang ginawa niya ay tumayo sa harap ng isang malaking salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, nakasuot ng hospital gown. May mga pasa sa kaluluwa na hindi nakikita ng mata. Ito ang babaeng minahal si Dacio. Ito ang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan. Dahan-dahan, hinubad niya ang hospital gown na para bang inaalis niya ang balat ng kanyang dating pagkatao. Naglakad siya patungo sa walk-in closet. Nandoon ang mga damit na inihanda para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi naghahanap ng puti o anumang malumanay na kulay. Ang pinili niya ay isang damit na kulay pula. Isang madilim na pula, na kulay ng dugo at ng alak. Simple ang hiwa nito, ngunit elegante at nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Habang isinusuot niya ito, naramdaman niya ang pagbabago. Hindi na siya si Laia, ang biktima. Siya na ngayon si Laia, ang tagapaglitis. Umupo siya sa harap ng vanity table. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig habang naglalagay siya ng make-up. Hindi para magpaganda, kundi para magsuot ng maskara ng digmaan. Ang bawat paghagod ng lipstick na pula, ang bawat pagguhit ng itim na eyeliner, ay isang paghahanda para sa laban. Nang tumingin siyang muli sa salamin, isang ibang babae na ang nakita niya. Isang babaeng may mga matang nakakita na ng pinakamasamang uri ng kadiliman at hindi natakot. Isang babaeng handa ng harapin ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay.
Ma'am, tawag ni Dante mula sa labas ng silid. Nagkakagulo na po sa hasyenda. Nakarating na sa kanila ang balita tungkol sa press conference. Lumapit si Laya sa intercom na konektado sa listening device. Ang maririnig ay isang sigawan. Isang press conference? Ano ang alam niya, Dasyo? Ano ang sasabihin niya? Iyon ang boses ni Doña Esmeralda. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang malamig na kontrol. May bahid na ito ng purong takot. Hindi ko alam, Mama. Sigaw pabalik ni Dasyo. Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Akala ko ba'y mahina siya at nalilito? Huwag mo akong sisihin sa kapabayaan mo. Ganti ng Donya. Hanapin mo siya, Dasyo. Patahimikin mo siya bago pahuli ang lahat. Pinatay ni Laya ang intercom. Ang tunog ng kanilang pagpapanik ay musika sa kanyang tainga. Ang pundasyon ng kasinungalingan na itinayo nila sa loob ng 20 taon ay nagsisimula ng gumuho. At siya ang magiging lindol na tuluyang magpapabagsak dito. Oras na, sabi ni Laya. Humarap kay Dante at Lino. Ang biyahe papunta sa hotel kung saan gaganapin ang press conference ay tahimik. Sa labas, ang paglubog ng araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at pula. Ito ang pagtatapos ng isang araw. At ang pagtatapos ng isang dinastiya ng kasamaan. Pagdating nila sa hotel, ang lobby ay isang dagat ng mga tao. Mga reporter, cameramen, mga mamamahayag mula sa lahat ng network. Ang balita tungkol sa biglaang press conference ng nag-iisang tagapagmana ng Soliman del Fuego ay mabilis na kumalat na parang apoy. Sa paglabas ni Laya sa sasakyan, ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang mga artipisyal na kidlat. Ang mga tanong ay isinisigaw mula sa lahat ng direksyon. Miss Del Fuego, totoo po bang nasa ospital kayo? Ano po ang masasabi ninyo sa mga issue sa inyong kumpanya? Nasaan po si Mr. Dasyo Del Fuego? Ngunit hindi siya natinag. Sa kanyang pulang damit, naglakad siya sa gitna ng kaguluhan na may dignidad at lakas. Si Dante at ang kanyang mga tauhan ay gumawa ng harang sa paligid niya. Isang pader na hindi mapasok. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Ang pinto ng function room sa dulo ng pasilyo. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay may kahulugan. Ito na ang sandaling magpapabago sa lahat. Nang marating niya ang pinto, huminto siya saglit at huminga ng malalim. Sa loob ng silid na iyon ay ang kanyang entablado. Ang mga kamera ay ang kanyang mga saksi. Ang buong bansa ang kanyang magiging hurado. Pumasok siya sa loob. Ang lahat ng ilaw at lente ay automatikong napunta sa kanya. Umakyat siya sa maliit na entablado kung saan naroon ang isang podium. Tumayo siya roon, tiningnan ang daan-daang muka na naghihintay. Hinanap niya ang kamera ng pinakamalaking news network. Ang kamera na magdadala ng kanyang mensahe sa bawat tahanan. Huminga siya ng malalim, inilapit ang bibig sa mikropono. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. Ang pangalan ko ay Laya Soliman del Fuego. At narito ako para sabihin ang katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng function room ay halos pisikal. Ang bawat kamera ay nakatutok. Ang bawat mikropono ay handa. Ang bawat reporter ay nakahinga ng malalim. Naghihintay sa pagsabog na alam nilang darating.
Si Laia na nakatayo sa ilalim ng matinding liwanag ay nagpakita ng isang imahe ng kapangyarihan at kontrol. Walang bahid ng pagiging biktima sa kanyang tindig. Marahil ay marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako biglang nagpatawag ng press conference. Patuloy niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa sa pinakamatigas na bakal. Ang dahilan ay simple lang. Dahil ang katotohanan ay hindi na maaaring manatili sa dilim. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sa isang malaking screen sa likod niya, lumitaw ang isang larawan. Isang larawan nilang dalawa ni Dacio noong kanilang kasal. Masaya, nagmamahalan. Isang perpektong larawan ng pag-ibig. Ito ang buhay na akala ko ay totoo, sabi ni Laia. Ang kanyang tingin ay hindi lumalayo sa mga kamera. Ang buhay kasama ang aking asawa, si Dacio del Fuego. Pagkatapos ay nag-flash sa screen ang sunod-sunod na dokumento. Mga bank statement, mga wire transfer papunta sa isang offshore account. Ang pangalan ni Dacio del Fuego ay malinaw na nakasulat bilang signatory. Ngunit sa likod ng perpektong larawang ito ay isang katotohanang nababalot ng kasakiman at pagnanakaw, deklara niya. Sa loob ng maraming buwan, habang ako ay abala sa pagtitiwala sa kanya, siya naman ay abala sa dahan-dahang pag-ubos sa yaman ng aking pamilya. Inililipat ito sa mga lihim na account na akala niya ay hindi ko malalaman. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Nagsimula ng mag-type ng mabilis ang mga reporter sa kanilang mga laptop. Ngunit ang pagnanakaw ay simula pa lamang, sabi ni Laia, at ang kanyang voice ay nagsimulang magbago. Nagkakaroon ng isang mas madilim na tono. Nang malaman nilang malapit ko nang matuklasan ang kanilang ginagawa, nagpasya ang aking asawa at ang kanyang ina, si Doña Esmeralda del Fuego, na kailangan na akong patahimikin ng permanente. Sa hudyat niya na isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ito ang pag-uusap na narinig niya sa hardin noong gabi ng bagong taon. Isang patak lang sa kanyang champagne. At sa pagpasok ng umaga, aakalain ng lahat na inatake lang siya sa puso. Ang boses ni Dacio ay malinaw, malamig, at walang duda. Sinundan ito ng boses ni Doa Esmeralda na nagtatanong tungkol sa mana. Ang bulungan sa silid ay naging isang malakas na ugong. Ang mga flash ng kamera ay naging walang tigil. Ang planong iyon ay pumalpak. Patuloy ni Laia. Kaya't nagpatuloy sila sa kanilang plan B. Ang ideklara akong baliw. Isang taong hindi na kayang mag-isip para sa sarili. Ngunit pumalpak din iyon. Kaya't sinubukan nila muli sa pangatlong pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang bayarang mamamatay tao sa aking silid sa ospital. Sa screen, ipinakita ang CCTV footage mula sa ospital. Ang lalaking nakauniporme ng maintenance, ang pagpasok nito sa silid, at ang mabilis na paghuli sa kanya ng mga tauhan ni Dante. Kasunod nito ay isang litrato ng hiringgilya na may lason. Ang ebidensya ay sunod-sunod. Hindi matitinag, hindi mapapasubalian. Ang tanong, sabi ni Laia, ay bakit? Bakit ang ganito katinding galit? Sasabihin nila sa inyo na ito ay dahil sa isang alitan sa negosyo 20 taon na ang nakalipas. Sasabihin nilang ang aking ama ang sumira sa kanilang pamilya. Ngunit iyan ay ang pinakamalaki nilang kasinungalingan. Isang bagong dokumento ang lumitaw sa screen.
Isang lumang death certificate. Pangalan, Ricardo del Fuego. Sanhi ng kamatayan. Pagpapakamatay. Ito ang pinaniwalaan ng lahat, sabi ni Laya. Ngunit ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Isang video ang nagplay. Isang lalaking nakatalikod, nakaupo sa isang silya. Nang dahan-dahan itong humarap, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang lalaki ay mas matanda, mas payat, ngunit walang dudang siya iyon. Si Ricardo del Fuego. Buhay. Ang video ay isang recorded deposition na kinuha ni Attorney Lino. Dito, inamin ni Ricardo ang lahat. Ang kanyang pagnanakaw, ang kanyang pekeng pagpapakamatay, at ang kanyang pagtatago sa ibang bansa sa loob ng 20 taon gamit ang perang ninakaw niya. At ang huli, sabi ni Laya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding sakit. Ay ang tanong kung bakit nila kailangang gawin ang lahat ng ito. Ang sagot ay dahil may isang taong nakatuklas sa kanilang sikreto 20 taon na ang nakalipas. Isang taong kailangan nilang patahimikin para maprotektahan ang kanilang kasinungalingan. Sa screen, lumitaw ang isang larawan ng isang magandang babae, si Amalia Soliman, ang kanyang ina. Kasabay nito, isang pinto sa gilid ng entablado ang bumukas. Lumabas si Dr. Elias Vargas. Lumalakad patungo sa isang pangalawang mikropono. Ang pangalan ko ay Dr. Elias Vargas, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. At 20 taon na akong nabuhay sa isang kasinungalingan. Ngayong gabi, itatama ko yon. Sa harap ng buong mundo, ikinuwento ni Dr. Vargas ang lahat. Ang pagdating ng ina ni Laya sa ospital. Ang natuklasan niyang lason. Ang pananakot ni Doña Esmeralda. Ang kanyang pagpirma sa pekeng death certificate dahil sa takot. Habang nagsasalita si Dr. Vargas, ang mga pinto sa likod ng function room ay biglang bumukas. Isang grupo ng mga pulis, sa pangunguna ng isang mataas na opisyal, ang pumasok. Sa sandaling iyon, mula sa isa pang pinto sa gilid, sumugod papasok si Dacio del Fuego. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Laya, itigil mo na to! Sinungaling! Sigaw niya, sinusubukang umakyat sa entablado. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang na siya ng mga tauhan ni Dante. Kasunod niya ay si Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay isang maskara ng purong pagkamuhi. Humarap sa kanila si Laya, hindi mula sa screen, kundi sa personal. Ang kanyang mga mata ay nakipagtitigan sa mga mata ng 2 taong sumira sa kanyang buhay. Tapos na ang laro, Dacio, sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay malamig. Hindi ka magtatagumpay dito, babae ka! Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang pagiging sopistikada ay ganap nang nawala. Dudurugin kita! Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pulis ay nasa harapan na nila. Dacio and Esmeralda del Fuego, sabi ng opisyal. Inaaresto namin kayo para sa mga kasong attempted murder, conspiracy to commit murder at murder. Doon na tuluyang bumagsak si Dacio. Lumuhod siya sa sahig, umiiyak, nagmamakaawa. Laya, mahal! Patawarin mo ako! Please! Inutusan lang ako ni Mama. Ngunit si Doña Esmeralda ay hindi sumuko.
Hanggang sa huling sandali, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Laia. "Isinusumpa kita! Isinusumpa ko ang buong pamilya mo!" Sigaw niya habang pinoposasan ng mga pulis. Tinalikuran na sila ni Laia. Pinanood niya habang inilalabas ng mga pulis ang mag-inang nagdulot sa kanya ng hindi masukat na sakit. Nang mawala na sila sa paningin, isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Isang paghinga na naglalaman ng bigat ng 20 taon. Tumayo siya roon, matatag, habang ang kaguluhan ay nagpapatuloy sa paligid niya. Ang hustisya, na matagal niyang inasam para sa kanyang ina at para sa kanyang sarili, ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa gabing iyon, sa harap ng buong mundo, napanalunan na niya ang digmaan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng media at ang eskandalo ng mga Del Fuego ay dahan-dahang humupa, napalitan ng mabagal ngunit tiyak na proseso ng hustisya. Ang tinaguriang Trial of the Decade ay naging mabilis dahil sa bigat ng mga ebidensyang inilatag ni Laia at ng kanyang mga kakampi. Si Doña Esmeralda at Dacio del Fuego ay parehong napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon. Habambuhay na pagkabilanggo. Walang parole. Ang balita ay tinanggap ni Laia hindi nang may kagalakan, kundi nang may isang tahimik na kapanatagan. Ang hustisya ay naibigay na. Ang madilim na kabanata ng kanyang buhay ay maaari ng isara. Si Ricardo del Fuego, na naging state witness, ay nahatulan sa mas mababang kaso ng pandaraya at nabigyan ng mas maikling sentensya. Ngunit ang kanyang buhay ay nasira na rin. Isang multo na lamang ng kanyang dating sarili. Ang Hacienda del Silencio, ang lugar na minsang naging simbolo ng kanyang mga pangarap at ng kanyang pinakamasamang bangungot, ay ipinagbili ni Laia. Hindi niya na kayang tumira sa isang lugar na puno ng masasakit na alaanay na alaala at kasinungalingan. Ang bakas ng mga Del Fuego ay kailangan ng tuluyang mabura. Isang maaraw na umaga, natagpuan ni Laia ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng 2 puntod sa sementeryo ng Sandalisay. Ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, sina Amalia at Hilario Soliman, ay nakaukit sa malamig na marmol. Naglagay siya ng mga sariwang puting bulaklak sa puntod ng kanyang ina. "Ma," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon na sa wakas ay pinakawalan na niya. "Tapos na po. Nakuha na po natin ang hustisya. Patawad po kung natagalan." Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. "Sana po, kung nasaan man kayo, matahimik na kayo." Sunod niyang nilapitan ang puntod ng kanyang ama. "Pa, patawad din po kung pinagdudahan ko kayo. Patawad kung naniwala ako sa kanilang mga kasinungalingan," sabi niya. "Ngayon, naiintindihan ko na. Ipagpapatuloy ko po ang lahat ng mabuting nasimulan ninyo. Pangako." Nanatili siya roon ng matagal, hinahayaan ang sinag ng araw na yakapin siya, na para bang iyon ang mga bisig ng kanyang mga magulang na matagal na niyang hinahanap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Laia ang kanyang oras sa isang bagong proyekto. Ginamit niya ang isang malaking bahagi ng perang nakuha mula sa pagbebenta ng hacienda para magtayo ng isang foundation. Ipinangalan niya ito sa kanyang ina, The Amalia Foundation. Ang layunin nito ay magbigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga babaeng biktima
ng domestic abuse, pandaraya, at iba't ibang uri ng inhustisya. Mga babaeng, tulad niya at ng kanyang ina, ay pinagtaksilan ng mga taong dapat sanay nagpoprotekta sa kanila. Sa araw ng paglulunsad ng foundation, naroon ang kanyang tatlong tapat na kasama, si Attorney Lino, si Dr. Elias, at si Dante. Ipinagmamalaki ka ng mga magulang mo, Laia, sabi ni Attorney Lino. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ginawa mo ang tama, sabi naman ni Dr. Elias, na ngayon ay mas payapa na ang kalooban, malaya na mula sa bigat ng kanyang konsensya. Si Dante ay hindi nagsalita, ngunit ang isang maliit na ngiti at isang magalang na tango mula sa kanya ay sapat na. Siya ay mananatiling anino sa tabi ni Laia, ang kanyang tapat na tagapagtanggol. Matapos ang seremonya, nagmaneho si Laia ng mag-isa, hindi patungo sa syudad, kundi patungo sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa baybayin ng Sandalisay, sa parehong lugar kung saan madalas siyang dalhin ng kanyang ama noong bata pa siya. Hinubad niya ang kanyang sapatos at hinayaan ang kanyang mga paa na lumubog sa malambot at basang buhangin. Ang malamig na tubig dagat ay humahalik sa kanyang mga sakong. Sa kanyang harapan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay ginto, kahel, at lila sa kalangitan. Pinanood niya ang mga alon na paulit-ulit na humahampas sa dalampasigan. Isang walang katapusang sayaw ng pagdating at pag-alis. May mga panahong ang buhay niya ay parang isang marahas na bagyo. Isang malaking alon na halos lumunod sa kanya. Ngunit ngayon, ang dagat ay kalmado. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang bagay, ang gintong kwintas na may pendant na hugis araw. Ang huling regalo ni Dasyo sa kanya noong gabing iyon. Ang simbolo ng pinakamatamis na kasinungalingan. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa huling pagkakataon. Lahat ng alaala, mabuti man o masama, ay muli niyang binalikan. Ang pag-ibig, ang sakit, ang pagtataksil, ang paglaban. Pagkatapos sa isang malakas na paghagis, itinapon niya ang kwintas sa dagat. Nakita niya itong kumislap ng isang beses sa ilalim ng papalubog na araw bago tuluyang lamunin ng alon. Sa paglubog ng kwintas, naramdaman niya ang paglubog ng huling bigat sa kanyang puso. Tapos na. Malaya na siya. Humarap siya sa paparating na bukang liwayway sa kabilang dulo ng mundo. Ang dilim ay nagbibigay daan sa liwanag. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Hindi na siya si Laia Soliman del Fuego, ang asawang pinagtaksilan, o ang anak na naghahanap ng hustisya. Siya si Laia Soliman. Isang babaeng dumaan sa apoy at hindi nasunog. Isang babaeng mas matatag, mas matalino, at buo. At habang ang unang sinag ng araw ay dumadampi sa kanyang mukha, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi na kailanman mabubura ng anumang kasinungalingan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng sakit, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamasakit na pagkadapa. Ipinakita sa atin ni Laia na ang pagtataksil ay maaaring sumira sa ating tiwala, ngunit hindi nito kailanman dapat sirain ang ating pagkatao. Ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit para sa mga pusong matapang na lumalaban para sa katotohanan, ito ay palaging darating.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Laia. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang naging paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang katatagan? Nais po naming marinig ang inyong mga komento at kung mayroon po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa mga susunod nating kabanata, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.